Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ako manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Kaya guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, mainit na pinag-uusapan ngayon guys, yung Pogo, di ba? Dahil alam na natin na kaluat kanan ang raid. Nauna na dito talagang sumabog yung balita. Itong sa Banban Tarlac, 'di ba? Kung saan si Mayor Alice Goo ng Tarlac sumikat talaga guys, naging viral sa Facebook dahil dun sa investigasyon ni na Senador Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian. Ayan guys, 'di ba? So medyo hanggang ngayon malabo pa rin ang investigasyon, lalo pa sa simpleng kwento ng buhay ni Alice Goo ay masilumuot. Nabubulol pa tayo guys, di ba? So masilumuot yung buhay niya, kaya ang daming duda na pinaparatang sa kanya dahil nga magulo ang buhay. At hindi lang yon, di ba? Siyempre nung pinatayo yung mga Pogo Hub na sa likod lang ng munisipyo, at na yun na nga, nalaman yun dahil nga may mga taga-ibang bansa na nakatakas at nagsumbong at nalaman ng otoridad. So ngayon naman guys, ang mainit na balita itong sa Porac, Pampanga, na mas malaki dun sa Banban Tarlac, at sinasabi na mukhang konektado ito kay Alice Goo. So iniimbestigahan pa, medyo malalim pa guys. At ganun din guys, kung anong nangyari dun sa Tarlac, ganun din nangyari sa Pampanga. Meron din mga dayuhan na nakatakas at nagsumbong. At yun na nga, nung ni-raid guys, kung napanood nyo, di ba? May mga na-save na mga tao, iba't ibang lahi. At isa na rin dito guys, yung kapwa Chinese nila na kinulong, sinaktan talaga ng mga nakita natin dun sa video, ay ang daming sugat, talagang tinorture talaga. At dahil dyan guys, noong 2023, kilalanin natin yung mga senador na kung saan ay bumoto para hindi phase out itong Pogo na to. Bagamat last year at saka mga nakaraang taon pa, may mga kumakalat na at may mga incident na talagang may mga nangyayaring human trafficking, mga scamming, porn, yung mga farm hub, yung mga ganun guys. Maraming mga nilalabag na batas itong mga Pogo na to. So dahil dyan, noong September 2023, nagkaroon ng botohan yung committee, di ba? Na kung saan ay kailangan pagbotohan kung i-phase out na o tanggalin na nga ba itong Pogo, na kailangan ng tanggalin itong Pogo. So, noong September 2023 kasi guys, sa pamamagitan ni Sherwin Gatchalian, chairperson ng Committee on Ways and Means, nag-file siya ng committee report. At kasama rin itong si Senador Risa Ontiveros. So, sa report guys, nag-submit si Gatchalian ng report dun sa Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Senator Bato naman. Yan guys. So yun na nga, nagkaroon ng botohan na kung sino yung pabor o hindi sa pag-phase out ng Pogo, di ba guys? So ito yung mga bumoto guys. Sila ang bumoto guys sa pag phase out. Ito, di ba guys, si Win Gatchalian, Senador De La Rosa, Pia Cayetano, JB Ejercito, Rapi Tulfo, Senador Risa Ontiveros, Loren Legarda, Joel Villanueva, at Coco Pimentel. Sign the report, some committee members close not to. So yan guys. Tapos ito naman yung mga hindi bumoto guys. Ito yung mga hindi bumoto. Tandaan natin, malapit na yung 2025 election na kailangan mag-isip-isip tayo. Ito yung mga hindi bumoto guys. Member of the Senate Committee on Ways and Means
and Public Orders and Dangerous Act who did not sign the committee report recommending the gradual phase out of Pogo. Number 1 itong si Angara. Number 2 itong si Jingo Estrada. Bagamat ngayon, siguro noon medyo hindi pa siya masyadong kumbinsido. Bagamat ngayon nakikita natin kumukontra na rin sa Pogo. Itong si Bongo, ito medyo no comment to. Silent to. 'Di ba kasi mga Chinese ang pinag-uusapan, may kinalaman siya dito. 'Di ba panahon ni Duterte kasi lumitaw yung Pogo. Si Tolentino, naku, siyempre, ano rin to. Duterte boys din to. Natural, hindi to pipirma. Nancy Binay, si Chis Escudero, Lito Lapid, Amy Marcos, ito, re-electionist to. Itong si Amy Marcos kagaya ni Bongo, di ba? Tsaka ni Tolentino. Duterte rin to, guys, Duterte. Si Villar at mag-ama, tsaka itong si Cynthia. At ang pinakauli itong si Idol Robin Padilla. So yun guys, kilalanin natin sila, di ba? Siyempre, yung iba dyan, baka may interest din. Lalo pat pag pinag-usapan yung real estate, di ba? Yung mga commercial, condominium, may mga property yung mga yun na kailangan din mo pakinabangan nila. Kaya abangan natin guys kung sino pa dito ang mga babaliktad. Kasi alam naman natin talagang nagiging sakit ng ulo na itong Pogo Hub na to sa ating bansa at nasisira na yung imahe ng Pilipinas dahil sa mga krimeng nagaganap sa ating bansa. Alright guys, so abangan natin to. Abangan nyo po susunod yung vlog. Thank you very much.